Amen. So ngayon po, aside from the Lord's Day, ating pong pinagdiriwang ang kaarawan, ang ating Father's Day sa ating pong mga tatay. Again, once more, pwede ba tumayo yung mga tatay para makita ko lang kung ilan po ang tatay na narito ngayon? Tayo po mga tatay, tayo lang. Sige, umami na po yung iba. Yan, tayo po. Sige po, mga tatay, tayo. Yan, pwede ba nating palakpakan at batiin ang tatay na Happy Father's Day? Yan, sabihin nyo nga, amazing ka. Amazing ka. Yan, sige po, maraming salamat mga daddy, mga papsi. Yan, amazing po ang mga tatay po natin. Amen. Kasi yung team natin, ama. Ano ba? Parang ano, no? Amazing. Amazing. Parang sagawang pakinggan, no? Ang asim, no? Parang amazing. Amazing ang ating mga tatay. Okay, so today, I will be preaching about our dad or our father. O ibang tawag po natin, tatay, ano ba? Ama, itay, tatang, what else? Papa, papsi, daddy, dada, ano pa? Meron bang itang? Tawag ba? Itang? Wala. Diba? Dada, airpat, o yung mas maedad pa, lolo, angkong. Yan, so happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay at binabati ko rin po yung lahat po ng ating pong mga first-timer. Welcome po sa ating pong simbahan sa Sogsim Church. Ayan po. So ngayon po pag-uusapan po natin yung ating pong mga tatay. Dahil po ang topic po natin is about tatay, ang mensahe po natin ay hindi lang po pang tatay, kundi pang nanay din. Kasi tatay is equivalent to parent. So, is equal po yun. Pantay po yun. Yung tatay at ang nanay. So, yun po ang pag-uusapan. Baka sabihin nyo naman, Pastor, para lang yata sa tatay ang message mo ngayon eh. Hindi po. Pero specifically, medyo pagtutuunan po natin ng konting pansin at bibigyan natin ng value o halaga o honor ang ating po mga amazing tatay. At syempre, hindi lang po itong mensahe na to, hindi lang po sa parent, bagkus ito po ay para na rin po sa ating mga anak. Amen. Diba, ibig sabihin, maging ano po ang mensahe na to, maging paghahanda sa ating mga magulang kung paano po tayo mag-raise ng ating anak, magpalaki, dahil soon, sila naman po yung susunod na ating mga nanay at tatay ng ating tahanan. Amen po ba? At syempre, para mapanatili po nating maayos ang ating pong relasyon sa isa't isa, especially sa loob po ng pamilya o tahanan po natin. Amen. So now, pray po muna tayo. Panginoon, again, maraming salamat po God sa umaga na to. Lord, Ikaw po ang aming ina-acknowledge at in-honor dahil Ikaw, God, ang aming pinakatatay. Sa iyo, Panginoon, sa iyo, Ama, nagsimula ang description kung paano kami dapat maging tunay na ama. Hindi lang ng ama, Panginoon, kundi ng isang pamilya at ng lahat ng tao, Panginoon. Sabi mo, Lord, sa iyong salita, sa pangalan mo, nagmula ang lahat ng bagay, O Diyos, maging ang isang pamilya. Ama, turuan mo kami, Lord, sa umaga nito. Hayaan mo, God, ang mensahe mo, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso, sa aming isipan, maging sa aming buong espiritu, Panginoon, ay baguhin mo. I-correct mo kami, i-rebuke mo kami, Panginoon, pagsabihan mo kami, ituwid mo kami, Panginoon, nang makasunod kami, Lord, sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, ikaw maluwalhati sa mensahe mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, palakpak po natin sa Panginoon yan. Okay, so happy Father's Day, amazing daddy, amazing father. So before I start, sino po sa inyo nakakaalam ng kwento sa Bible about the parable of the prodigal son? Alam niyo po ba yan? Narinig niyo na po ba yung kwento na yan? The parable of the prodigal son. Ito po yung tinatawag nating kwento tungkol sa alibughang anak. Yan. So pag sinabi po nating prodigal, what do we understood about the word prodigal? Diba? Sabi po dyan, prodigal means delinquent, wasteful, disobedient, or sa madaling salita, in our terms, ito po ay pasaway. Yan. Sabihin nyo nga, pasaway. Yan. Ang tawag po dyan, prodigal. Diba? Kadalasan, yung salitang delinquent, ang kasunod po niyan is youth.
Tama? Kadalasan kasi mga delinquent yung mga kabataan daw. Kaya meron tayong term na youth delinquency. Mga pasaway, mga disobedient na kabataan. So, ayun po yung kwento patungkol po sa the prodigal son. So, the prodigal son story is not about a single story about a son, but it is a story of a father who had two sons. Yung tatay daw meron dalawang anak. Yung bunso, ang kwento talaga ron, yung bunso yung naging prodigal or naging pasaway. Pero hindi lang po ang bunso ang naging pasaway po roon, kundi naging pasaway din po yung panganay na anak. Bakit siya naging prodigal? Dahil po sa inggit at sa hindi pagpapatawad, kaya siya naging prodigal. So that's the story, no? The story of the prodigal son or alibugang anak ay madalas ay nakapokus lang po tayo doon sa anak at nakakalimutan po natin yung kwento na mahalaga rin naman pag-usapan natin yung kwento patungkol sa tatay. Sabihin nyo nga, tatay. Kaya naman this morning, I am going to preach or discuss about the prodigal's father. Yan. So, very basic. Lagi, prodigal son, alam ko yung kwento na yan. Pero minsan nakakaligtaan natin na mahalaga rin pala ang laking factor or ang laking story na pinakita po sa Bible about the prodigal's father. Amen? Hindi po prodigal yung father, yung anak ang prodigal. Kaya nga yan, the prodigal's father. So ngayon, tandaan po natin, sabi ko kanina, yung father po natin, actually, we resembles our fatherhood sa ating Diyos Ama sa langit. Actually, kaya itong kwento na to, the prodigal son or the prodigal's father, it is about the story about kung sino po ang Diyos natin bilang tatay. Kasi ang Diyos Ama natin sa langit, siya dapat yung maging example or model natin kung paano ba maging isang magulang. Tama? So, hindi lang ito sa tatay, paano ba magulang? Hindi magulang na as in madaya, no? Magulang as in tamang pagpapalaki sa ating mga anak. So, tatay, nanay, para sa atin po ito. Okay? The best example is ang ating pong Diyos Ama sa langit. So, dapat maposes natin yung character ni God as Father, makopya natin. Kaya nga yun yung tema natin sa ating pong series, this month of June, na discipleship. Ibig sabihin, kunin natin kung ano yung tatay natin sa langit, dapat tayo rin, specifically mga tatay, ayan pala, ba't parang may kulang ako, parang hindi ako ganyan. At ito po yung pag-uusapan po natin. Para mga tatay, kung meron tayong pagkukulang, ito po yung magsilbing aral sa atin. Okay, ito pala sinasabi ng Bible na dapat maging character at qualities ng isang mabuting ama. Are you ready? Okay, simulan po natin ang kwento. Lucas chapter 15, verse 11 hanggang 12. Sabi po dyan, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. So this is story about a father who has two sons, isang ama at dalawang anak na lalaki. So, napansin niyo po ba, bakit po sa kwento na to, bakit hindi nabanggit ang nanay? Bakit kaya? Nag-shopping? Wala ba si mami? So, probably, ang nanay po, bakit hindi nabanggit, is probably patay na. Kaya siya na lang yung nangangalaga sa kanyang mga anak. So, ang nangyari po rito, yung tatay po sa story, which resembles God, ang tatay po dyan sa kwento is tatay na at the same time, nanay pa. Meron bang ganun dito? Tatay na, nanay pa, or baligtarin natin, yung iba sa atin, nanay na, tatay pa. Di ba? Sa family natin ganun, may mga nauna, may mga iniwan, may mga nangapit bahay, o anumang reason bakit ikaw ay tatay na nanay pa o ikaw ay nanay na tatay pa. You know what? Alam niyo po ba na mas mahirap sa tatay kapag siya ang naiwan or nabiyudo? Totoo po ba yon?
Mas mahirap daw, sabi nila, mas mahirap daw sa tatay kapag siya ang naiwan. Bakit? Kasi normally, ganito po, no? Kapag ang nanay ang nabiyuda, ibig sabihin yung nanay na lang ang naiwan kasama ang kanyang mga anak, ano usually or normally ang ginagawa ng mga tatay kapag biglang naiwan siya ng kanyang asawa? Hindi ba't ang nanay ay naghahanap agad ng hanap buhay? Di ba? Yung nanay. Ang nanay ay nag-iisip agad, namatay yung asawa niya, ang laman ng isip niya, nag-iisip agad siya, paano ko kaya bubuhayin yung mga anak ko? Saan kaya ako kukuha ng pera, pang tuition fee, pang gastos nila, lahat-lahat. Yun po ang mindset ng isang nanay kapag nabiyuda. Tama? Ganon. Pero, iba naman po ang tatay kapag nabiyudo. Kung ang nanay ang hinahanap agad ay hanap buhay, ano naman po ang hinahanap ng mga tatay? Di ba? Iba naririnig natin. Ang laki ng kaibahan kapag nanay ang nabiyuda o ang tatay ang nabiyudo. Tama? Kasi ang tatay, pag namatayan, pag nawala ang asawa, hindi hanap buhay agad ang hinahanap. Ang hinahanap, partner sa buhay. Totoo ba yun? Sabi po ng survey, di ba? Mas marami raw ang tatay ang nabiyudo, kaya minsan mas kawawa raw ang bata kasi nakapokus si tatay sa partner. Hindi naman lahat, kasi may mga tatay naman talagang hindi na ako mag-aasawa. Di ba? Parang sapat na kayo mga anak. Pero hindi naman masama mag-asawa kasi sabi naman ng Bible, kapag tayo ay nabiyudo na, pwede na tayong mag-asawang muli. Sino gustong mag-asawang muli? Wag naman, no? Wag naman pag namatay na. Wag niyo naman ipanalangin. Okay, so dito po sa verses na nabasa po natin, makikita po natin kung anong klaseng tatay, yung tatay dyan sa istorya. So, it is God as our Father. So, ibig sabihin lang, the Father was, number one is responsible. Sabihin nyo nga, responsible. Yan. Anong Tagalog yan? Parang ganun din. Responsable. Mga tatay, tayo ba ay responsable? Kasi ang Diyos natin sa langit as our Father, siya po ay responsable. Paano natin nasabi? Diba? Maraming tatay po kasi ngayon, magagaling lang gumawa ng anak. Pero hindi naging responsableng ama. Madali lang maging ama. Diba? Mangati ka lang mga labid ka lang Diba? Kung saan-saan dyan Possible, pwede ka na maging ama. Tama? Pero yung pagiging responsableng ama, hindi po yun ganun kadali. Yun po ay dapat tinatrabaho. Hindi yung may tinatrabaho. Tama? Ibig sabihin, pinagtatrabahuhan natin yung ating pagiging ama, maging responsable tayo. Hindi lang yung may tinatrabaho ka. Parang, alam mo yung dating na gano'n, may tinatrabaho. Diba? Parang ang dali-dali na maging ama. Sabi nga, meron nga ako nakita yung joke. Hindi naman ako nito joke sa TikTok. Narinig ko lang sabi ng isang bata, meron isang bata na tinanong ng isang clown, di ba? Pag may birthday party, kadalasan yung mga clown, mga bata, tara rito. Sabi ng clown, anong gusto mo maging paglaki mo? Diba? Anong sagot ng bata? Nakakatuwa kasi ang daming pwedeng isagot. Gusto ko po maging doktor, abogado, gusto ko maging whatever. Pero sagot ng batang lalaki, sabi niya, gusto ko pong maging tatay. Di ba? Ang liit-liit na bata, musmos na musmos, kaya nagtawa na yung mga tao. Kaya sabi ng clown, bakit mo naman gusto maging tatay? Aba, ano bang trabaho ng tatay mo? Ano bang ginagawa ng tatay mo? Ano sagot ng bata? Hindi kayo nakapanood. Ako lang yata nakapanood. Ano sagot ng bata? Ano ginagawa ng tatay mo? Meron na. Nagsasabong po. Di mas lalong nagtawanan yung mga tao ron. So, hindi siya joke, pero yung nangyari ay parang naging katatawanan. Ibig sabihin, sa isang musmus na bata, nakita natin yung anong example yung pinapakita natin sa ating mga anak. Tama? Gusto kong maging tatay, pero out of nowhere lang nabanggit niya, ano bang ginagawa ng tatay mo? Nagsasabong po. So, ganun ba ang gusto natin maging paglaki ng mga anak natin?
katulad ng tatay. So my point is, tayo po mga tatay, dapat maging responsable. Kung sigad po ang ating huwaran, ang Diyos po natin ang Diyos Ama natin sa langit ay isang responsableng Ama. So dapat tayo po ay maging responsableng Ama rin sa ating mga anak. May kausap ba ako? Yan, kaya pa natin? Number 1 pa lang po tayo, ha? Kaya po natin yan. Ang pagiging responsableng Ama ay hindi lang sa pagbibigay po ng pangangailangan po ng mga anak natin. Ibig sabihin, pag sinabing responsable, hindi lang ito bigay ng baon, bigay ng pera, ganito, ganyan. Tayo rin ay maging responsable sa paggabay. Dapat mga tatay, maging responsable po tayo, hindi lang sa pag-abot ng pera, kundi sa paggabay at pagtuturo sa ating mga anak. Tama po ba ron? Kasi minsan may pera nga, pero yung bata, bakit ganito? Kasi we, as dad, we are setting an example for them. At yung ano nakikita sa atin, yun yung gagayahin ng ating pong mga anak. Kaya gusto rin ba natin maging sabongero ang anak natin? Bakit? Kasi ikaw ay sabongero. Hindi lang pang tatay, pwede rin pang nanay. Kung ang nanay natin ay, ano tawag doon? Meron sa bungero, meron namang lakatera. So, ibig sabihin, maging modelo po tayo sa ating mga anak. Sabi nga ng Kawikaan, chapter 22, verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki niya, di niya ito malilimutan. Totoo po ba ito? Habang bata pa ay ituro na natin sa ating mga anak, yung dapat na ginagawa niya. Kasi kung ang bata ngayon pala nakikita natin, parang may mali sa batang ito. Bakit ganito ang kanyang asal? Bakit ganito ang kanyang gawi? Ibig sabihin, tayong mga magulang ay nakakalimot na ituro sa ating mga anak. Ayun po ang ibig sabihin ko po na pagiging responsable hindi lang sa pera. Pagiging responsable ay dapat ating pong gabayan, turuan ang ating mga anak. Tama? Number 1, kung Kristiyano po tayo, turuan po natin silang sumunod sa salita ng Diyos. Paano mangyayari yun? Turuan natin silang magbasa at makinig ng salita ng Diyos. Paano natin tuturuan kung tayong mga magulang mismo ang hindi number 1 na nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos? So we must set an example sa ating mga anak. Turuan po natin silang manampalataya. Kasi maraming tao ngayon sa panahon po ay dinededma na lang ang Diyos. Tama? O, meron bang Diyos? Wala namang pera dyan eh. Kasi ang turing po natin sa buhay, maraming tao ang turing sa buhay, kailangan ng kumain, kailangan magtrabaho, magpaganda. Doon umiikot ang cycle. Magtrabaho, maghanap buhay, magbigay ng pera. Yun lang ba ang ikot? Nakakalimutan nating turuan ng mga anak natin ng manampalataya sa Diyos. Manalig, magkaroon ng faith sa Panginoon na umaasa tayo sa Diyos. Amen po ba? Turuan din po natin ang mga anak natin na gumalang. Kasi nowadays, ang mga young people ay nakakalimutan yung salitang paggalang at paggamit ng po at opo. Nakakalimutan yung pagmano, paghalik sa magulang, darating na lang, dedma. Kumakain, hindi man lang maalok ang magulang. Diba? Kung kahit sino mang taong dumaan. That is a good values na dapat matik na sa ating mga anak. Diba? Pag may dumating na tao dyan, babatiin, good morning po, kamusta po. Ibig sabihin, maging courteous tayo, marunong tayong bumahati ng ating kapwa. Amen po ba? Turuan po natin sila. Kasi minsan, kapag hindi natin natuturuan, magiging kultura na po ng ating mga anak at magiging kultura rin ng ating pamilya ang walang pansinan. Kakain ako, bahala ka. Dapunta ako ng bahay, bahala, kanya-kanya tayong trabaho, kanya-kanya lang tayong hawak ng cellphone, nakalimutan na nating makipagrelasyon sa ating pamilya. May kausap pa ba ako? Turuan din po natin silang magbigay. Di ba? Habang bata pa lang, turuan natin
huwag tayong magdamot. Simulan po natin yan lahat sa pamilya. Amen. Yun po yung ibig sabihin na maging responsable. May kausap? Balikan po yung kwento. Verse 12, sabi po dyan, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. So, yun lang po muna, yung naka-highlight, no? Ibig sabihin, bakit po yung anak po dito ay ang lakas-lakas ng loob na hingin agad yung mana niya, samantalang yung tatay niya ay buhay pa. Tay, hatiin nyo na yung mana ko. Hatiin nyo na yung mana namin ng kapatid ko, ni kuya. So bakit ang lakas-lakas ang loob niya? Meron ba ganun dito? Habang buhay pa yung nanay mo, yung tatay mo, Ma, yung mana ko, bigay mo na. Pero yung tatay, sabi dyan, hinati at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. So, anong character traits ang nakita po natin dito sa tatay? Ang tatay po, number 2 is approachable. Sabihin nyo nga, approachable. Yan. Kanina, number 1, character, responsible. Pangalawa ay approachable. Ang tatay po ba natin ay approachable? Ibig sabihin, tayo po ba ay madaling lapitan o tayo ay mahirap lapitan? Yan ang tanong. Mga tatay, kayo lang po makakasagot dyan. At alam din po ng asawa nyo yan at mga anak po natin. O hindi man si tatay, maging si nanay, tayo po ba ay approachable? Ang anak ba natin ay hindi nangingiming lumapit sa atin? Kadalasan kasi mga tatay, parang hirap-hirap lapitan. Di ba, itsura pa lang ni tatay, parang mananakit na eh. Ganun ba tayo? Kaya maraming anak, hindi sa tatay lumalapit, kundi kay nanay. Pag magpapaalam, hindi yan magpapaalam kay tatay. Alam ko na sagot. So lalapit siya kay nanay. Kasi ang tatay, parang ang hirap lapitan. Di ba, pag hihingi ng baon, hindi lalapit kay tatay. May pera si tatay, pero kay nanay pa rin siya lalapit. Tama? Di ba, pag nakagawa ng kasalanan, kay nino umaamin? Madalas kay nanay pa rin nag-open. Kanino ba kasi nagmana? Kanino nagmana? Kay tatay, no? Pag may kasalanan, kay tatay agad lagi nakasisi. Hindi ba pwede sa nanay din? Diba? Are you with me? So, what I'm saying is, maraming tatay ang hirap-hirap lapitan. We are not approachable. Hindi tayo ganun ka. Bakit ba? Ano bang pinapakita natin sa ating mga anak? Kung tayo po ay masungit, laging galit, mataas ang boses, doon tayo iniiwasan ng ating mga anak. Alam niyo po ang kwento rito, yung prodigal's father, yung tatay po rito, madaling lapitan. Amen po ba? Sana tayo rin mga tatay ay madali tayong lapitan. Kasi yung kwento rito, yung tatay madaling kausap. Diba? Masyadong confident yung anak, Papa, bigay mo na yung mana namin ni Kuya. Pwede ba? Bigay mo na, oh. Diba? Hinati ka agad. Masyadong confident yung anak na hingin yung mana samantalang buhay pa yung tatay niya. You know what? Ang mana po ay hindi lang ay hinihingi. Diba? Hindi po yan hinihingi sa taong buhay pa. Mag-ausap pa ako. Diba? Minsan hinihingi lang natin yan sa taong patay na. Mag-usap tayo mga kapatid. Patay na si tatay, saka pa lang natin kukunin yung mana natin. Or, kapag yung tatay or magulang natin ay alam mo namang may sakit at naghihingalo na, doon pa lang natin pwedeng pa. Baka mag-away kami ni Kuya. Baka pwedeng paghatian na namin yung squatter na yan. Squatter na yan. Diba? Pwede ba namin paghatian yan? Diba? Doon lang natin hinihingi. Pero parang napakasama ng ugali. Buhay pa, ang lakas-lakas pa ng magulang natin. Pero hinahangad na kaagad natin yung mamanahin natin. Amen po ba? Ang mana, hindi yan hinihingi kapag buhay pa ang magulang nyo. Saka, ang usaping mana ay para lang yan sa mga rich kids o sa mga rich family. Kung tayo naman hindi ganun kayaman, yung mana ko, baka naman. Kadalasan po kasi, ang mana ngayon ay hindi po usaping lupa o pera. Ang kadalasan kasing mana natin ay
Utang. Di ba? Kung hindi pera, utang. Kung hindi utang, ano bang namamana natin? Sakit. May minanang sakit or may minanang ugali. Kanino naman na? Kay nanay. O, tuturuan na tayo. Di ba? Para yung mana, hindi bahagay sa mahirap ito eh. Ayun ang alam natin. Mana natin, sakit, utang, ugali. At alam mo ba na minsan kahit si tatay may pera, hindi rin agad-agad yan ibinibigay sa kanyang mga anak. Diba? Hindi rin agad-agad hinihingi yan. Kahit may pera yan, hindi agad-agad naglalabas ang magulang natin. Diba? Pambili nga lang ng cellphone eh. Diba? Hindi na maibigay agad. Or dagdag na allowance, pahirapan pa. Tapos sasabihin nyo, mana pa. Diba? May pinagmanahan kaya hata, diba? Are you with me? So, ibig sabihin, kahit may pera ang magulang natin o ang tatay po natin, hindi dapat hinihingi yung mana na yan. Are you with me? Pero ang Diyos, na tatay natin sa langit, siya po ay approachable Father. Kaya kung tayo po ay anak, tinuturing ba natin ang sarili nyo na anak ng Diyos? Kung tayo po ay anak ng Diyos, gaya po ng kwento, huwag po tayong mangimi o matakot na lumapit o humingi sa Diyos Ama nating sa langit. Dahil ang Ama natin sa langit ay approachable. Nag-uusap ba ako? Ang gandang qualities ng tatay natin sa langit kasi siya ay approachable. Na sana ma-adapt, makopya natin mga tatay na kung saan lalapit ang asawa natin, lalapit ang anak natin, approachable tayo sa kanila. Hindi tayo, ano yun naman yan? Kahihingi mo lang eh. Lumayo ka sa akin, baka tigil mo yan. Konting pagpapaliwanag, binabara ka agad natin ang anak natin. Di ba, wala ba silang karapatan magsalita? Huwag kang sasagot. Tapos pag tinatanong mo, kumain ka na ba? Sumagot, ba't di ka sumasagot? Naguguluhan tuloy ang anak natin. We are not approachable. Nauna lagi ang galit natin sa ating mga anak. Kung ganun po tayo mga magulang, mga tatay, please, pwede bang bawas-bawasan natin yung topak at init ng ulo natin sa ating mga anak? Amen ba? Mga anak. Mga anak kasi, no? So, huwag po tayong mangiming lumapit sa ating Ama. Sabi nga ng Matthew 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Gayan po kadaling lumapit sa ating Diyos Ama sa langit. Humingi, humanap, kumatok. Diba? Kung humingi ka, hindi ka napagbigyan, humanap ka, kumilis ka ng konti, makakatagpo ka. Kung wala pa rin, kumatok ka. Papa, buksan mo ang pinto. Gusto kita makausap. Ganyan po ang Ama natin sa langit. John chapter 16, verse 23 to 24. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ni Jesus, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa kanyang pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Tanong, kayo ba ay totoo, seryosong lumapit na sa Diyos Ama para humingi ng inyo pong pangangailangan? Ano mang hingin ninyo? Diba? Kung wala ka pang boyfriend, kung wala ka pang girlfriend, kung wala ka pang malaking pera, tanong, hiningi mo na ba sa Diyos Ama yan? Baka hanggang ngayon ay hindi ka pa seryosong humihingi sa Kanya. Kaya naman, di ba? Hindi tayo makatanggap, di ba, ng lubos na kagalakan. Baka kasi hanggang ngayon ay takot tayong lumapit sa Diyos. Hindi naman ako sasagutin ni God eh. Hindi naman ako papansinin ni Lord Jesus eh. Ni Father God eh. May kausap. Again, ang Ama natin sa langit ay approachable. Kaya dapat mga tatay, maging approachable na rin po tayo. Mga anak, ba? Humingi na kayo sa tatay nyo. Mga tatay, mamaya, mag-lunch out kayo mamaya. Kain kayo sa malaking restaurant. Sa ano? Amen? Ano ba to? Anak, yung pera ko, na kay nanay mo, kunin mo na lang sa kanya. Pinasa, nakalimutan yung script, no? Diba? Yung mga tatay daw, hingin daw sa tatay, kaya lang sagot ni tatay, na kay mama yung budget eh. Okay, tuloy po natin. Ano pang sabi ng verse 12?
Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. So ano nakita natin dito? Nakita po natin that our God, that the Father here in this story is a good provider. Hinati na yung kanyang ari-arian Ibinigay, nag-provide. Di ba? So dapat ang tatay, kung ang ama natin sa langit is a good provider, we as father should be a good provider also. Paano siya naging provider? Paano naging good provider yan? Dahil may pangbigay pa siya. Ang nakakalungkot, humihingi yung anak natin, hindi natin mapamanahan o mabigyan man lang. Bakit? Kasi wala tayong ilalabas. Pero yung tatay po dito, may kaya pa siyang hatiin. Diba? Tayo ba, may kaya pa tayong hatiin? Baka buhay na lang natin hatiin natin. So ang tatay po dito sa kwento, bakit siya nakapagbigay? Nakapagbigay siya dahil nagsumikap yung tatay niya ng husto, kaya meron pa siyang kayang ipamana sa kanyang mga anak. Good provider. Hindi ko po sinasabi na madali ito, dapat ganito. Pero habang buhay po tayo mga tatay, mag-isip tayo ng paraan. Humingi tayo ng tulong sa Diyos, Ama, lumapit tayo. God, turuan mo ako maging good provider para sa aking pamilya. Amen po ba? Kasi ang tatay natin is a good provider and we as father, di ba? Tayo ang haligi, pundasyon ng ating tahanan. We must provide the needs of our family, especially our children. Amen. Awit. Hindi po ito joke Awit 23 verse 1. Kasi may term na awit, di ba? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Diba? Anong kanta yan? English pala to, no? Kalimutan ko na. Diba? Ang Diyos Ama natin sa langit, ang ating pong tatay, ang ating pastol, hindi ako magkukulang. You know what? Ang mga tupa po, literally ay hindi po yan marunong maghanap ng kanilang kakainin. Madalasan ang nakukuha niyan, kung ano na lang makita niya, susubo niya. Ibig sabihin, kumbaga sa mga hayop, isa po sa mga mahihinang utak, yung mga tupa. Mahihinang nila lang. Kaya kailangan po nila ng pastol. Pero si Lord, kung ang tupa po ay hindi naghahanap ng pagkain, ang nagpapakain po sa mga tupa ay ang kanilang pastol. Dinadala ang mga tupa sa mga green pasture, sa mga tahimik na batis para uminom. Kasi ang tupa, takot yan uminom sa gumagalaw na tubig. Gusto niya sa tawag dito, sa soap water, na kung saan mild na mild yung galaw ng tubig. Parang sa DRT lang. No, Pastor Joseph, no? Parang sa DRT, mga nagpunta ng DRT. Amen? So, ang Panginoon natin sa langit, si God as our Father is a good pastor or shepherd. Romans chapter 8, verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa ating ang lahat ng bagay? So sinasabi lang po dyan, kung ang Ama natin sa langit, God the Father, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa atin para tayo ay maligtas. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Amen? So ibig sabihin, ano pa yung kinikimi mo? Ba't ka nagtatampo at hindi ka humingi? Ba't hindi tayo lumapit sa Ama? Kung ang Diyos Ama natin ay ibinigay si Jesus Christ, ano lang yan? Ano lang yung mga hinihingi mo? The problem is, we forgot who our God, our Father is. God is our good provider. Panampalatayanan natin, Panginoon, Ikaw ang aking good provider. Ikaw ang magbabayad ng Meralco. Ikaw ang magbabayad ng aking tuition fees. Diba? Pero yung mga utang nyo, hindi si Lord ang nangutang niyan. Diba? Si Lord, diba? Kayo ang nangutang niya. Tapos, Lord, bayaran mo utang ko. Ama. Pero we pray, Panginoon, help me makapagbayad kami ng utang po namin. My point is, wag nating lahat isisi sa Panginoon. In the first place,
Nangyari sa buhay natin yan because kagagawa na rin talaga natin yan. Tama? If God as our Father is a good provider, dapat tayo po ay maging good provider din. 1 Timothy 5:8, sabi po dyan, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak. Sino may kamag-anak dito? Lahat tayo. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, immediate family, asawa mo, anak mo, immediate family. Kapag hindi mo raw kayang kumalinga sa iyong immediate family, ay tumatalikod na sa pananampalataya. At eto masaklap. Mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Di ba? Diba? Ang sakit naman. Pero that's the fact. Yan po ang totoo. Kung tayo po ay kumikilala sa Diyos, tapos hindi man lang tayo kayang kumalinga ng ating kamag-anak, lalong-lalo na yung kabilang sa ating pamilya. Amen. Mga tatay, be a good provider. Kung meron kayong pagbibigyan, kung meron kayong magpapasikat lang tayo sa kapitbahay natin, please, unahin mong bigyan yung pamilya mo. Minsan, mas galante pa tayo sa iba kaysa sa sarili nating pamilya. Bawas-bawasan po ang pagpapakitang gilas sa iba. Kung magpapakitang gilas tayo, magpakitang gilas tayo sa ating sariling pamilya. Tama? Diba? Pag birthday mo, papakain ka sa barkada mo. Tapos kinabukasan, wala na kayong ulam. Pinakain mo na sa dabarkads mo eh. Please, bawasan ang yabang. Di bali na wag magyabang, pero solve naman ang pamilya mo. Amen. Kaya mamaya mga magulang, mami, daddy, buong family, huwag na kayong magyaya. Kung sobro naman, yayain nyo ako. Pero kung hindi, kayong mga pamilya, i-enjoy nyo ang celebration ng araw na ito. Amen. Kaya salamat sa mga tatay na minsan talaga sila, kayo po, pinupuri ko po kayo dahil kayo po ay kahayod marino. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing kahayod marino, yung araw ay ginagawang gabi at yung gabi ay ginagawang araw. Araw-gabi. Hindi po kanta to ha. Araw-gabi ay talaga nagtatrabaho siya. Amen? Para lang sa pamilya. Paglilinaw. Makinig po. Hindi po responsibilidad ng anak na pakainin at buhayin ang kanilang mga magulang. Yun po ang sabi ng Bible. Hindi niyo po responsibilidad na pakainin at buhayin ang inyong magulang. Pero, hindi naman po kalabisan na sa kanilang pag-edad at sitwasyon ay kalimutan at pabayaan na natin sila. Lalo na kung kayo naman ngayon ang mas higit na kumikita sa pamilya. May kausap pa ako. Hindi nyo responsibilidad, pero pag dumating yung time na ang magulang mo ay nahihirapan at hindi na talaga kaya. Tama? Ano ba naman yung minsan ay dala natin sila ng pasalubong? Ano ba naman minsan yung dala natin sila ng banana Q, kamote Q, diba? Corn and carrot, diba? Mais, o ano man na merienda na minsan ikatutuwa nila, napagod sila sa trabaho. Ano ba naman na kung ikaw na yung kumikita, ikaw naman yung magbayad ng kuryente? Ano ba naman yung minsan ipasyal mo sila sa Tokyo, ipasyal mo sila sa Hong Kong, di ba J-Shell, Ompong? Pasyal mo sa Hong Kong. Ano ba naman yung minsan bigyan mo sila ng 4 wheels? Kung di kaya ng 4 wheels, 2 wheels muna. Tama? Tandaan nyo, mga anak, iba ang lakas at sigla nila dati kumpara na sa ngayon. Iba na rin sila mag-isip, iba na rin sila dumiskarte ngayon kumpara dati. Kaya naman mga anak, please, wag naman natin tikisin yung ating mga magulang. Hindi, kaya mo pa. Minsan, di ba, may kasabihan nga tayo, aanin pa natin ang damo. Diba? Aanin ba natin? Aanin daw natin ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi namang mga kabayo ang kasama natin. Amen? Magbigay tayo kung kaya naman. May kausap po ba ako? Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Father, parents must be a good provider. Pero pag dumating yung mga tayong mga anak, kayo naman ay may lakas na.
Pwede ba tayong bumawi? Tinatawag po nating utang na loob. Wala tayong utang na loob. Pero matik, hindi na pinag-uusapan yon. Kung ikaw ay anak, meron tayong utang na loob. Hindi hinihingi yan. Yan ay ibinibigay. May kausap. Tuloy ang kwento. Verse 13. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So ano nakita po natin dito? Diba? Ibig sabihin yung anak ay hinayaan ng tatay. Pwedeng sinabihan, pero hinayaan pa rin ng tatay. Ang my point is, hindi naging hadlang ang tatay sa gusto ng anak. Ibig sabihin lang, point number 4, ang tatay, the father gave freedom. Next slide. The father gave freedom to choose. Ganyan po ba tayo mga tatay? Tayo ba ay lagi nagdi-decide sa pamilya? Bigyan po natin ng free will. Bagamat piliin man anak natin ang tama o mali, pero kung sila ay dumating sa hustong gulang, wag po natin silang sakalin. Sila Eva at Adan, hindi po yung sayaw ha. Sila Eva at Adan ay may free will. Tama? Binigyan sila ng free will ng Diyos. Pero kaya namang kontrolin ni God eh. Pero si God as our Father, hindi siya nangongontrol. Siya ay nagbibigay sa atin ng kalayaang pumili. Hindi tayo ginawang robot, pero may consequence ang lahat ng ating mga desisyon. Ang bawat desisyon mo, may consequences yan. May kausap po ba ako? So mga tatay, please, give your children freedom to choose. Kahit tayo ang patatay, tayo ang decision making, pero bigyan mo rin ng freedom to choose ang inyong mga anak sa tamang panahon. Pag mga bata yan, walang freedom to choose yan. Diba? Limitado. May pagpipilian, pero sa ganitong aspeto, anak, wala ka pa sa tamang desisyon. Minor de edad ka pa. Sumunod ka sa tatay mo. Pag lumaki ka na, diba? Kung ikaw ay 18 na, 21 ka na, malaki ka na. Hindi lahat ng desisyon ay, maligo ka na anak, anak ganito. Hindi na tayo baby. Tama? Give them freedom to choose. Give them freedom to choose their career. May yung anak ko po dati, si Ian, anak, magmarin ka. Bakit gusto namin magmarin ang anak namin? Kasi may kamag-anak si Pastora Tina na nasa barko. Diba? Malaking pera ang nakukuha. Limpak. So, ang kwento, no? Exaggerated. Ibig sabihin, may backer tayo. Kaya piliin mo ito. Kami ang magulang mo. Hindi naman po umabot sa ganon. Binibigyan namin siya ng option, pero still, binigyan namin ng laya ang anak namin kung ano ang gusto niyang karir na tahakin. Hindi yung anak, ako nagpapaaral sa'yo, kaya dapat ito ang kunin mong kurso. Magdoktor ka. Pero yung anak mo, ayaw magdoktor. Gusto niya sa broadcasting, gusto ko mag-report. I-report kita, tatay. Ha? Hindi po porket teacher ka, kailangan ng anak mo ay teacher din. You know what? Bawat anak ay may sariling likas. Bawat anak ay may sariling galing at kakayanan. Magkaiba kayo. Bagamat anak mo yan, bagamat magkamukha kayo, pero magkaiba pa rin kayo. Bigyan natin sila ng laya na pumili ng kanilang kurso. Nakakalungkot, meron pong mga tao na maging ang kurso ng kanilang mga anak ay nasasaklawan natin sa pagpili. Maaring tanggapin nila yung kurso na yon dahil wala silang magawa eh. Pero alam nyo ba ang bigat na kanilang dala-dala habang nag-aaral sila ng accounting? Parang ako. For 3 years, ako po ay management graduate. Pero from 3 years, nag-aaral ako ng accounting. Bakit? Sabi ng nanay ko eh. Sabi ng ate ko eh. Sabi ni Marlene eh. Dahil accounting siya, sabi, mag-accounting ka rin. Hirap, hindi naman ako hirap na hirap. Ayoko talaga. Nabubwisit ako yung sa totoong, hindi kaya ng damdamin ko, kaya pilit na pilit ako. Alam niyo ang grade ko? Yung lahat ng accounting ko, solid, straight. Hindi 1. 3 lahat. Totoo. 3rd year na ako 1 taon na lang, gagraduate na ako. Alam ginawa ko? Hindi ko kaya.
Nahihirapan talaga ako, sabi, babagsak ako. Ang nangyari po noon, lalong gumulo ang utak ko. Na-addict ako sa bilyar, nagbibilyar na lang ako, humingi ako ng baon, nagtutuition fee ako, college po ako sa UE. Nagtuition fee ako, pero hindi alam ni Mama, ngayon alam niya na. Alam niya naman niya dati. Alam niya, kasi nag-stop na ako, sinabi ko, Ma'am, mag-i-stop na ako. Nahihirapan po ako. Ayun, hindi niya alam na na-drop ko yung buong subject ko nung yung going fourth year, nag-stop ako. So, uminto ako ng isang SEM. Nag-isip-isip, doon po ako na-born again. At nung pag nakilala ko ang Lord, medyo tuminutin yung isip ko, bumalik ako ng UE. Nag-ship ako ng course through management. Yung grade ko po, hindi po bababa. Nagyabang eh, huwag na. Sa totoo lang, panlaban. Yung siguro yung DOS, parang tingin natin sa DOS 85 eh. Hindi po ako tutungtong sa DOS. Lagi po ako nasa 1. Straight po yun. Lahat ng subject, na-inspired ako kay Lord. Siyempre, may isa pang inspiration. Kasi natin yung nag-aaral din yung classmate ko eh. Yung classmate ko, si Pastora Tina. Ahit naman ako sa kanya. Pero, yun, kaya yung grade ko, by the glory of God, tuminutino. Meaning, please, huwag po natin masyadong pahirapan. Pero kung kaya naman, nabigyan natin, na-guide natin, anak, ikaw pa rin magdidesisyon. Binigyan kita ng option, pumili ka. Gagawin mo ba o hindi? Kasi kung kaya niya, ituloy mo. Baka naman, nalilito lang yung anak natin ng pagpili. Baka maging siya, talaga nalilito siya. Hayaan natin. Pwede magkamali, pero wag po natin silang diktahan. Amen? Mga anak, huwag nyo namang kunin yung kurso na hindi kaya ng magulang nyo. Diba? Gusto nyo magpiloto. Ano bang kasi hindi po lang nagpipiloto, malaki pong perang ilalabas mo dyan. Doon ka sa malalaking eskwelahan po yan eh. Ba? Kung gusto mo talaga yan, pwede naman mag-scholar ka. Galingan mo. Talinuhan mo. Dumiskarte ka, magtrabaho ka kahit bata ka pa. Mag-working student ka kung gusto mo yan eh. Ba? Ito lang kaya ng magulang mo. Ang magulang mo pinipilit kang pag-aralin, pero yung gusto mong kurso na pangpatayan, dumiskarte ka. Huwag mo lahat isisi sa magulang nyo. May kausap. Ba? Ano pa? Decision making. Kaya pa? Pwede pa? Pasensya na po, medyo mahaba po ako. Nagiging excited lang po ako. Okay? Bigyan po natin ng laya pumili ang ating mga anak sa kanila pong partner. Amen. Anak, di ba? Ibig sabihin, huwag natin, anak, eto ang pakasalan mo. Ito ang gusto ko sa'yo. Huwag pong ganon. Hayaan po natin silang pumili. Amen. Pero i-guide po natin sila. Pwede tayo, minsan kasi tayo mga magulang, lalo yung mga mami, meron mga instinct, anak, yung manliligaw sa'yo, parang ayoko. Sabi mo kung bakit? Parang upong tamad. Paano may mga upong tamad? Diba? Alis na tayo. Diba? Parang nakalanday na yung mga kamay, mga galaw tamad. Alis na. Kung manliligaw sa anak mo, ganun ang forma. Diba? Upong tamad. Tapos may attitude pa. Pwede po tayong magbigay ng advice. Magpayo, pero wag magdikta. Anak, ayoko sa iyo yan. Hayaan mo siyang mag-decide. Sabihin mo yung nakita mo sa manliligaw niya, pero wag mo siyang diktahan. Anak, ayoko niyan. Hayaan mo siyang mag-isip. Kung magkamali siya, nagkamali siya. Pero kung minor de edad dyan, karapatan po natin mga magulang na kontrolin. Wala ka pa sa edad. Sumunod ka sa akin, ako magulang mo. Paunawa naman natin. Pero kung nasa edad na yan, kung magkamali siya, buntot niya, hila niya. Amen. Si Samson nagkamali. Sabi ng tatay niya, anak, bawal yan, Pilisteo yan. Makulit. Si Samson, kahit malakas ang katawan, na in love sa mga Pilisteo. Ngayon, ginupitan, pinutulan ng hina ng lakas. Kaya mahirap na puputulan, no? Naputulan ng buhok, humina ang lakas. Okay? So, yung prodigal son, nagpaalam naman, pero matigas ang ulo. Anong ginawa? Hinayaan ng tatay. Tama ba? Tayo po bilang magulang, nagpapayo tayo, pero pagkatapos natin magpayo, hayaan po natin silang magdesisyon. Sa tamang edad, bigyan natin sila ng laya sa kanilang mga desisyon. So, ano po nangyari? Anong naging desisyon? Verse 14. Next slide.
Yan, tuloy natin. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Ano pa? Namasukan sa isang taga-roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sabihin nyo nga, babuyan. Oh, wala nang titingin na, diretso tingin. Nagtrabaho sa babuyan. Next slide, verse 16. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala namang nagbibigay sa kanya pagkain, halos lahat ng kainin na niya ang mga pinagbabalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. So ano nakita po natin dito? Dahil pasaway, hindi sumunod sa magulang, naghirap, namasukan sa babuyan, nagutom, ibig sabihin lang, masahol pa ang sitwasyon niya kumpara sa dati. Tama? Pinapakain sa kanya, pinagbalatan ng pagkain ng baboy, balat ng papaya, balat ng mangga, lahat na lang ng balat. Yun ang kinakain niya. Masahol pa siya sa baboy. Buti pa yung baboy eh. Diba? Saga ng pagkain, ikaw, balat ng kung ano-ano. You know what? Kapag ang tao po ay nawala sa Panginoon, parang yung bata na yan. Kapag ang tao ay nawala sa Panginoon, sa totoo lang, nagiging masahol ang kanyang sitwasyon kumpara sa dati. Please, wag po tayong mawala sa inyong tahanan, wag po tayong mawala sa piling ng ating Panginoon. Minsan ang tao naghihirap dahil sa kanyang mga desisyon. Amen. Dahil din sa ating desisyon, minsan nadadamay din po yung iba dahil sa ating desisyon. Kilala niyo po yung taong ito? Next slide. Yan po ay si Jonah. Si Jonah po, dahil sa kanyang desisyon na tinatakbuhan niya ang Diyos, ano nangyari? Nadamay maging yung kanyang kasamahan, yung mga tripulante ng isang barko. Nung sumampa siya sa barko, biglang dumating ang malakas na bagyo, malalakas na alon, na halos mamatay silang lahat. Pero nung hinulog na si Jonah sa tubig, tumigil ang bagyo at ang alon. Are you with me? Minsan tayo po, dahil sa ating maling desisyon, nadadamay ang iba. Next slide. Kilala niyo po yan? Siya po ay si Pablo. Si Pablo rin po ay na-shipwreck. Diba? Nawasak ang kanyang barko, maging yung kanyang kasamahan ay palutang-lutang din sa dagat ng ilang araw at binuhay ng Diyos. Bakit binuhay? Kasi nandoon si Pablo. Are you with me? At minsan, yung ating ginagawang tama, nadadamay din yung iba dahil sa iyong desisyon na gawing tama. Nadadamay sa curse at pwedeng nadadamay sa blessing. Ang tanong, di ba, si Jonah, nung nandoon, nadama yung iba, di ba, sa curse. Nung si Pablo naman, nadama yung iba dahil sa blessing. Kasi binibless si Pablo, nabibless din yung iba. Ang tanong, kapag kayo po ba ang kasama, ang tao bang kasama mo ay nabibless or nakikurse? May kausap ba ako? Kapag ikaw ang kasama, saan nadadamay ang kasamahan mo? Sa blessing o sa curse? Yun ang tanong. Verse 17, tuloy po natin. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, yung prodigal son, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila sa aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. You know what? Minsan hinayaan po tayo ng Lord na mauntog. Parang yan. Minsan hanggat hindi ka nauntog, hindi ka mapag-iisip. Sana minsan dumating yung time. Masakit man yung mauntog, pero ito yung babago sa buhay natin the moment tayo ay mapag-isip-isip. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, mag-isip-isip ka nga. Mag-isip-isip tayo. Baka yun ang kailangan natin para mabago yung ating buhay. Mapanumbalik tayo. Buti pa yung doon ako sa tatay ko, eto. Verse 18, tuloy. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat tawaging anak nyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Ano sabi niya? Babalik na lang ako sa tatay ko. Yun ang naisip niya, which is good. Babalik na lang ako sa tatay ko. Kung ito ay makakabuti sa atin, balik tayo sa ating ama. Bakit hindi siya nahihiya na sabihin sa tatay niya yun? Bakit gano'n siya?
Di ba tayo minsan yung anak natin nagtampo, nahihiya ako sa tatay ko. Baka sabihin nun, umalis-alis ka, ngayon babalik-balik ka. Sino nag-less na rito? Di ba? Di ba minsan nahihiya tayo kaya sasabihin ng tatay ko kapag bumalik ako. Pero dito sa kwento, yung tatay ay point number 5. Ang tatay ay understanding at forgiving. Ba? Kung tayo po ay nagkamali at nadapa, mga anak, mga tatay, mga magulang, kung tayo po ay nagkamali or nagdapa man tayo, huwag tayong matakot na lumapit sa Diyos at humingi ng sorry. Dahil ang Diyos natin ay maunawain at mapagpatawad. Yan po ang qualities ng ating Ama. Mauunawaan niya tayo. Dapat mga tatay, tayo rin po ay maunawain at mapagpatawad sa ating anak. Ano mang kasalanan ng anak natin, diba? Nagtanan man yan, nakabilog man yan, may nagawa man yan na ayaw natin at mali. Pero please, bilang mga tatay, dapat tayo ay understanding at mapagpatawad. Amen? Hindi sasabihin, itatakwil kita. Simula ngayon, hindi na Brescio ang apelido mo. Diba? Huwag ganon. Kasi magkakamukha pa rin tayo. Kahit anong gawin mo dyan, anak mo pa rin yan. Kahit itakwil mo yan, may nagbago ba? Anak mo pa rin yan. Dapat ikaw ay maging maunawain at mapagpatawad. Amen? 1 John 1:9, sabi po dyan, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, ano sabi? Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At dilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Bakit? Sapagkat siya ay tapat at matuwid. Ganyang kaganda ang kalooban ng ating Ama sa langit. Hingi lang tayo ng tawad, walang perpekto. Anak, nagkamali tayo, lahat nagkakamali. Pero ang kagandahan, meron tayong Diyos na handang magpatawad at umunawa sa atin. Sana ganun din tayo mga tatay. Katulad ng Diyos, tayo ay maunawain at mapagpatawad. Amen po ba? Kapag nagkamali ba ang mga anak nyo, mga tatay, umaamin ba sila sa inyo? Or walang aminan, di ba? Lumalapit ba sila? Or kasi natatakot sila kasi yung tatay, hindi marunong umunawa, hindi marunong magpatawad. Mga tatay, maging maunawain at mapagpatawad po tayo. Amen. Tuloy, verse 20. Konting verse na lang. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Ang layo kitang-kita ko si Ari sa likod. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Alam niyo yung kantang When God Runs? When God Run, di ba? You know what? Ang Diyos Ama, ang Diyos, hindi po yan nakikita natin tumatakbo. Pero dito lang natin siyang nakitang tumakbo. Kung saan yung kanyang anak ay pabalik. Pero ano ginawa niya? Malayo pa lang natanaw niya na. Sinalubong niya, tumakbo siya, sinalubong, niyakap at hinalikan. Pero ang tanong, bakit siya natanaw agad? Anong sagot? Bakit natanaw agad ng tatay yung anak niya? Malinaw ang mata niya? Correct. Bakit natanaw agad? Kasi lagi siya nag-aantay. Hindi mo matatanaw yon kung busy ka sa maraming bagay. Yung tatay, yung magulang, lagi yan nakaabang sa anak. Kaya malayo pa lang kita niya, damit ng anak ko yun Galaw ng anak ko yun Paano yun nalaman? Kasi ang tatay natin sa langit, laging nakaabang at naghihintay sa ating pagbalik. Kung tayo man po ay lumayo sa Diyos, mga magulang, mga kapatid, kung tayo po piling mo, ang layo-layo mo sa Diyos, isa lang ang sagot. Ang Ama natin sa langit ay laging naghihintay at nag-aabang sa iyong pagbabalik. Malayo pa lang ang Diyos, ready ka ng hagkan at yakapin. Amen. May kausap po ba? Pwede tayong lumapit sa Panginoon dahil ang Diyos po natin ay mahal tayo at lagi nakaabang. Sa totoo lang, araw-araw po nag-aabang at naghihintay ang Diyos. At lagi tayong binibigyan ng second chance. Kahit third chance pa yan, nandyan ang Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 9.
Ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Bakit ang Diyos ay hindi agad dumarating para parusahan ang sanlibutan? Bakit? Kasi ang Diyos po natin sa langit ay laging nagbibigay ng pagkakataon sa lahat na makapagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ganyang kabuti ang Diyos natin. Amen po ba? Amen? Forgiving and understanding. Tuloy, verse 22. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit. Bihisan nyo siya. Isuotan siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Amen? You know what? Kapag ang tao po ay bumabalik sa Panginoon, grabing kasiyahan. At sabi nga ng Bible, isang kaluluwa lang ang manik loob sa Panginoon. Ilang angels ang nagdiriwang? Isang soul, isang tao ang bumalik sa Panginoon. Libo-libong angels ang nagpupuri sa Diyos dahil sa isang tao. Kaya mga anak, ako po'y natutuwa dahil sa pagkakataong ito, bagamat Father's Day, ay naisama nyo ang inyong, hindi lang inyong asawa, maging ang inyong pamilya kasama nyo po ngayon. Nanunumbalik sa Panginoon, nakikinig na mensahe ng Diyos, at sabi, libo-libong angels ang nagdiriwang sa langit. Amen? Sila'y nagdiwang. So bakit nagkaroon ng party? Dahil dito po, nagkaroon ng party dahil yung anak na dating pasaway, bumalik na. Amen? You know what, mga anak? Ang mga magulang, ano po nagpapasaya sa mga magulang natin? Kapag tayo ay umuwi. Sabihin nyo nga, umuwi ka na. Umuwi ka na, baby. Diba? Diba? Bumalik ka na sa akin. No, may naghalo no? Umuwi ka na, baby, bumalik ka na sa akin. Diba? Ang nagpapasaya po sa tatay, sa mami, ay yung anak na kung saan sila ay bumabalik. Di ba kapag yung anak mo nag-abroad, tapos ikaw na naiwan sa pamilya, anong kasiyahan ang daratnan kapag ang isang anak mo ay muling bumalik? Amen po ba? Kaya yung nanay ko, bagamat may pamilya na ako, anak, kuha mo akong itlog. Diba? Samantalang punong-puno naman ng itlog yung bahay niya. Hindi ko alam, baka gusto lang ako makita. Kasi pag walang order, hindi ako pupunta. O order yan, anak, order mo nga ako itlog. 5 lang. 5 lang? Kahit 3 lang. Kahit 3 lang. Gusto ko makita nito. Namimiss na ako nito. Sa totoo lang, yung mga anak po natin na bihira nyo makita, namimiss kayo ng magulang nyo. Kaya may pagkakataon na dumalaw kayo, dalawin nyo. Hindi yung kung kailang funeral, saka kayo nag-reunion. Kahit walang funeral, ayun yung pinakapangit na reunion Funeral. Sana kung hindi sa funeral, ngayon pala habang buhay, magparty kayo. Umuwi si kuya, magdiwang kayo. Kaya ako natutuwa ako sa isang kapatid ko, si Marlene. Diba? Pag nandyan si Mark, si Michael. Kaya ngayon wala si Michael. Kasi Father's Day, nag-request, Pastor, doon muna ako kasi si Papa. Tuloy, kasi para sa kanila yun Enjoy niyo yung family niyo. Diba? Hindi naman araw-araw Father's Day Pagbigyan natin. Diba? Kahit si Pastor Joseph tumugtog dito, magdamag. Okay lang. Amen. Huwag sana sa funeral service lang tayo nagiging kumpleto. Sana ito, linggo-linggo, maging celebration tayo rito. Mga tatay, balik po tayo sa susunod na linggo. Hindi lang pag Father's Day. Maging habit po natin na kada linggo, nagsasama-sama ang pamilya para sumamba at magpuri sa Diyos. Amen po ba? Tuloy, verse 25, last verse. Nasa bukid noon, ang anak na panganay. Nang umuwi siya ay malapit na sa bahay,
Narinig niya ang tugtugan at sayawan. Sayawan pala, naririnig na rin. No? Okay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong meron sa atin? What happened? Diba? Anong meron? Di ba, minsan tayo ganyan? Hindi mo alam, ba't may maingay? May party ba? May nag-away. May sa pineapple ganyan eh. May nag-away, no? Di ba? May hinuli ba? May hinuli. Pag ang tao naglabasan, sinong hinuli? Yung mga ganun eh, no? Sinong hinuli ngayon? So, dito po, bakit nagtanong? Nakita natin yung pagkakaiba po ng anak. Tama? Yung isa kasi galing sa laya, galing sa babuyan, diba? Galing sa barkada. Pero yung isa, galing bukid. Galing sa trabaho. Amen. Tama? So verse 27, tuloy po natin. Dumating po ang iyong kapatid, sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Verse 28, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Wow na, may tampururot na. Ba't siya may party? Meron ba yan dito? Diba yung anak lang, yung isang anak binili na sapatos, samantalang siya, Spartan, di ba? Mikey, yung mga sapatos siya na mga walang tatak. Di ba? Anong ginawa ng tatay? Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Anak, pasok ka na. Huwag ka na magtampo. Ay, yung ginawa ng tatay eh. So ano nakita natin na karakter ng tatay dito? Number 6 is, the father is humble. Sabi niyo nga humble. Mga tatay, maging humble po tayo. Hindi porke tayong tatay. Eto, sabi ko. Diba yung minsan ang tatay, laging hari yan eh. Parang gusto niya, lagi siya nasusunod. Sometimes we need to be humble. Diba? Nakita natin, nagtampo yung anak natin, then we must humble ourselves. Amen. Verse 29, ngunit sumagot siya, pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi niyo ako binigyan kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking kaibigan. Verse 30, subalit nang dumating ang anak niyong ito, nga lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. May ganun ba rito? May mga anak, mga nanay, mga magulang, mga tatay, meron bang anak nyo na nagtatampo sa inyo dahil pinaboran nyo ang isa? Diba? Minsan yan ang sakit sa pamilya eh. Diba? Nagseselos na si kuya, nagseselos si ate, nagseselos sa bunso, nanunumbat na. Minsan hindi nyo ako pinagparty. Samantalang itong kapatid nyong magaling. Diba? Ito, nagtuturo na. Itong kapatid mo, lagi na lang siya. Konting iyak, meron laging ganito. Verse 31, tuloy natin. At sumagot ang ama. Eto na. Anak, lagi kitang kapiling at lahat ng aking ari-arian ay sayo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang. Bakit? Sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Ayun yung paliwanag ng ama. Amen po ba? Ang sabi lang ng tatay po rito, di ba't hinati ko na yung mana nyo? Yung kalahati sa bunso ay yung kalahati sa'yo. Pero ang sabi ng tatay, anak, kasama mo ako dito ngayon. Ang lahat din ng ari-arian ko ay sa'yo. Diba? Ba't ka nagtatampo? Lahat ito sa'yo na eh. Diba? Nararapat lang tayo diba? Pwede ka naman magkatay. Lahat yan katayin mo. Para sa'yo yan. Diba? Yung natitira sa akin, sa'yo na din. You know what? Ang mga anak po minsan talaga magkaiba. Amen? Magkaiba po yan. Si Jenny, maganda. Si Jayshel, mabait lang. Sexy naman, diba? Diba? Mabait, diba? Pero totoo, magkaiba pa rin po. Mga magkakapatid, magkakaiba po tayo. Pero sa totoo lang, mga magulang, yung magulang niyo po, wala pong favoritism yan. Yung tatay po dito sa kwento, wala pong favoritism ang tatay dito. Bakit? Kasi magkakaiba lang po sila ng approach sa kanilang mga anak. Kaya minsan, wag natin pagselosan
Bakit si ano, ba't lagi mo siyang binibigyan? Kasi magkaiba kayo. Hindi po sila parehas. Magkamukha lang sila, pero magkaiba po sila ng sitwasyon. Amen? So ano nakita po natin sa kwento? Last, the father The father don't play favorites. Ibig sabihin, walang favoritism si tatay. Tama? Magkaiba kasi sila ng approach eh. You know what? Ako po bilang pastor nyo. Amen. Ako po bilang pastor, iba po ang pakiusap ko o iba po ako magsalita kay Pastor Joseph compared kay si Mary, pangalan ni Mary, si Richelle. Diba? Kung may problema siya, parehas naman sila ng problema eh. Pero yung sinabi ko kay Pastor Joseph iba, yung sinabi ko kay Richelle, magkaiba. Bakit? Magkaiba sila eh. Eto, magulang na to eh. Ibig sabihin, leader ito. Ang approach ko dyan, pang leader. Dito sa isa, pang Virgin Mary. No? Kay Richelle iba. Dahil bata, di ba, bago, hindi kami, bagamat pare sila ng ginawa, pero magkaibang approach. Amen po ba? So it doesn't mean I have favorites. Kasi bawat tao, magkakaiba tayo ng pangangailangan. Bakit na lang lagi ka nagbibigay sa kanya ng ganyan? Dahil hindi mo yun ang pangangailangan mo. Siya ang may pangangailangan nun. Huwag niyong i-compare. Dahil magkakaiba kayo ng sitwasyon sa pamilya. May kausap ba ako? Verse, Ephesians 6:4. Bakit po nagkakaroon ng galit ang ating mga anak? Kasi we play favorites. Mga tatay, huwag po tayo mag-play favorites. Bakit? Kasi, eto mangyayari. Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Samahan na po ako ng banda. Amen? Mga anak, mga tatay, ang mga anak po natin nagtatampo sa atin. Number 1 na ikatatampo nila kapag tayo po ay hindi patas. Ibig sabihin, napaka-obvious ng ating pong kinikilingan. Sana wag po makita sa atin yon. At kung dumating man yon, nandyan tayo na handang magpaliwanag at maging humble pa rin. Pakiusapan po natin yung mga anak natin na nagkakatampuhan. Paliwanagan po natin. May kausap po ba ako? Huwag po tayo mag-play favorites para hindi po natin sila ma-provoke sa galit. Amen po ba? At lagi nating ituro yung instruction at disiplina ng Panginoon. May natutunan po ba? Ang Diyos natin sa langit ang siyang huwaran ng pagiging isang ama. Bakit? Dahil ang Diyos ay, pakita mo nga, our God is responsible, approachable, a good provider. He give us free will, understanding, and forgiving. God is humble, and He has no favorites. Amen po ba? So mga tatay, dapat maging ganyan din po tayo. Kung hindi man tayo ganyan, pilitin natin. Tignan po natin nakalagay dyan. Saan kaya ako nagkulang dito? Kulang ako sa responsibilidad, maaring kulang ako na hindi ako approachable, o kulang ako sa pagpaprovide, sisipagan ko pa. Diba? Minsan hindi ko binibigyan ng laya ang anak ko. Saan pa ako nagkulang? Hindi ba ako understanding? Hindi ba ako forgiving? Hindi ba ako humble? Or meron akong favorite? Ayan po ang ating pong i-check, mga tatay. Mga tatay, natuto po ba? Hindi lang po ito sa tatay, kundi ito ay para sa lahat ng magulang. Amen. Amen po ba? Yes, possible. Mga anak, ang tatay po natin, sa nakita po natin, parang hindi ganyan tatay ko. Hindi naman siya responsible eh. Ang dami, parang, pastor, lahat yata yan, wala tatay ko niyan ah. So ano na, bastusan na, ganun ba yun? Tatay ko, hindi naman karapat-dapat yun eh. You know what? Hindi man po ideal ang dad natin. Pero sasabihin ko po sa inyo, siya pa rin ang tatay nyo. Amen? Hindi tayo ang pumili ng ating magulang. Hindi, mga anak, hindi kayo ang pumili ng inyong mga tatay. Pero amazing pa rin sila.
Bakit? Kasi bigay sila ng Diyos sa pamilya mo. At yun ang dapat mong ipagpasalamat. Sana yung tatay ko na lang, si Don Ramon. Sana yung tatay ko na lang, si Don Julio. Hindi tayo namimili ng tatay. Ang Diyos ang naglagay sa atin ng tatay natin na dapat nating ipagpasalamat at bigyan ng honor at paggalang kung hindi man sila ganyan. Ipag-pray natin. Amen. Ipag-pray yung tatay natin. Di ba sabi nga sa 10 utos, honor your father and your mother so that your days may be long in the land that is giving you. I-honor daw po natin yung tatay po natin. Kahit hindi sila ganyan. Let's show respect. Let's show honor. Sundin pa rin natin po sila. Kasi ang honor ay ibinibigay hindi dahil karapat-dapat or worthy ang magulang. Again, ang paggalang at pagrespeto ay ibinibigay hindi dahil karapat-dapat or worthy. Ang honor ay ibinibigay sa magulang. Bakit? Kasi iyon ang tama at gusto ng Diyos. Amen po ba? Ibigay ang right ng magulang na makatanggap ng pagrespeto at paggalang sa kanilang mga anak no matter what. Kung minsan piling mo, nakita mo yung tatay mo nababasto si nanay. Naiinis tayo sa ginawa ng tatay natin pero still, ibigay ang respeto sa tatay. Amen po ba? Kung anong respeto binibigay natin sa presidente, dito sa simbahan, sa inyong pastor, sana please, kung kami sinusunod nyo dito sa simbahan na to, mga anak, sundin nyo ang tatay nyo. Kasi, regalo sila ng Diyos. Tatay nyo sila. And that is amazing. Amazing po yung. Why? Because you can honor God. You can honor God when you can honor your earthly father. Yan po ang katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, sinasamba kita. God, minamahal kita, pero hindi mo kayang mahalin ang sarili mong magulang. May kausap po ba ako? May natutunan po? Tayo po tayong lahat. May I request, pwede po ba lumapit yung mga tatay sa harapan? Pagpe-pray ko po kayo, lahat po ng tatay, lolo, mga angkong dito po sa harapan. Come on, sige po, lapit po tayo as we pray. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Ama naming nasa langit, salamat God, Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming example. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming huwaran ng isang mabuting Ama. Panginoon, salamat po sa iyong qualities, sa iyong karakteristik. Ama, sa harap po, narito ang iyong mga tatay dito sa lupa. Umihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa amin pong pagkukulang. Kung kami po hindi naging responsable, kung kami po hindi naging approachable, kung kami po hindi naging mabuting provider, kung kami po ay naging masungit, hindi kami naging humble, hindi kami naging forgiving, hindi kami naging understanding, Panginoon, patawarin mo po kami. Lord, forgive us and help us. Lord, itong mga tatay na to, Panginoon, ay nilagay mo sa aming pamilya para maging haligi ng aming tahanan. Panginoon, humihingi po kami sa iyo ng gabay, ng kalakasan, ng basbas, ng anointing, Panginoon, para i-lead ang aming mga anak, i-lead ang aming asawa, Panginoon, i-lead ang aming pamilya. God, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, we pray. Bless your dad. Bless your father. Anoint us, O God, in the name of Jesus. Lord, pagpalain mo ang aming kamay. Pagpalain mo, God, ang kanilang mga kamay. Mga tatay, pwede bang itaas niyo ang iyong mga kamay? Tanda na pagsisisi at pagsuko sa Panginoon. Ama namin sa langit, Lord, this is our hands. Lord, anoint the hands of your people. Anoint the hands of the Father, God, here in earth, Panginoon. Basbasan mo, God, I declare, Lord, sa lahat po ng mga tatay, Panginoon, na walang anak, I declare, God, give them sons, give them daughters. Lord, in the name of Jesus, Lord, by your name, there is power. We have faith, Panginoon, na babaguhin mo ang iyong mga tatay sa oras na ito.
Lord, pagpapalain mo sila, O Diyos. Magiging mapagmahal sila sa kanilang asawa. Magiging mapagmahal sila, Lord, sa kanilang mga anak. Basbasan, samahan, O Diyos. Palakasin mo, God, ang kanilang pananampalataya. Maging huwaran sila, Lord, sa kanilang mga anak na lalaki. Maging huwaran at mahalin sila ng kanilang mga anak na babae. Panginoon, salamat. Lord, we give glory to your name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen.